Gamit ng santo ni Mama Mary, tapos yung ginagamit na pabango, eto, meron dito. Eto yung bandang likuran, Santa Maria, dun sa may altar, simbahan mismo. Wow, ang ganda niya. Ayan, oh. Mula sa ceiling, sa mga pader, tapos sa altar. Ito na pala sila, oh. Nandito na sila mga bossing. Yes, eto si P, Dex, si K, malaki niya. Game na pare. Ayan sila ma'am dito, ayan sila. Morning po. Ayan, morning. Then ito meron ditong meeting di avance, maliit siya is kid. Ayan. Kenyo brother. Yun. Bossing, kamusta buhay-buhay? At eto, may dumadating na isa, si April. Ayan. Good morning. Tapos yan, si Emil. Thank you. Eto, meron pa may misa pa dito sa Basilica ng Santa Maria. Tapos eto na si Blessed Nanay. Good morning po. Good morning po. Ayan. Tapos iyon si Engineer. Boss, morning po. Boss, good morning. Ito, halos kompleto na. At tatapusin na muna yung misa bago mag go na. At yun nga yung una nating pupuntahan dito sa La Purísima, La Concepcion, dito sa may Santa Maria, yung museum meron dito mga boss, kaya samahan nyo kami. At eto na yung lugar, yung La Purísima Concepcion de Santa Maria, na dito pupuntahan natin yung museum sa loob ng Basilica. Good morning po. Ayun po si ma'am. So eto mga bossing, eto papasukin natin is Kamarin ni Maria. Eto siya, yung loob niya. Ayan. Okay. From dito, marami kayong makikita na mga images ng katulad ng ganito. Miraculous image niya. At ito ang mga bossing, ito yung bandang likuran, Santa Maria, dun sa may altar, simbahan mismo. Ito siya, napuntahan natin dito sa may taas. Pero yung mga special events po open to, like fiesta? Oo, Okay. the whole day. At dito ako nandito at Special. makikita niyo ako dito. Habang buhay. Okay po. Kayo guys, may questions? Si Mama, ano ang pangalan niyo? Ma'am P. Ma'am po ba si Mama Mary? Kanina po. Maganda nga siya eh. Lang kayo, maganda nyo nga eh. Basta tutuwa ako. Wala pa tayo noon, wala pa kayo. Yes. Baka kayo langgam lang kayo. So, according to history, mga yun between the Americans and the Filipinos, Baka may mga Hapon din, ano. So, nung pumunta sila rito, ayaw nila ng Catholicism, ayaw nila. Pagpunta nila rito, Yung mga kanupo, baka pinaburn yung mga baka pinasunog ng mga... sinunog nga. Mga Sinunog ito. Alam mo naman mga non-Catholics, gusto nila mawala ito. So, ginawa, sinunog to simbahan namin. Pero hindi pa ito. Sinunog ito, meron siguro parang bisita style lang, pero improve naman. Sinunog, nawala yung diri namin. Yung 1899 po yun. 1899. Mga kanu yun. Oh, Second World War. Ano yung pangalan? Ano, mga American. Philippine So, nawala yung diri namin. Walang alam mo naman nung araw, unlike today na all, may media tayo, may yung mga matatanda nung araw, wala. Eh, nakita ko sa lola ko eh. It's good kinwento ng lola ko sa akin. If not, wala makakapagpatunay ano nangyari noong 1899. So, sabi ng lola ko, ganun nga, na nawala ito. Ngayon, sabi ko, Lola, saan napunta? Ako na mali pa. High school ako na. Hindi nga namin alam kung saan napunta, umalis eh. O nasunog. Kung nasunog naman, nakita sana wala. So, to cut my story short, 1899, 1930, may mga kapatid siya. 4 siya magkakapatid. 4 sila. Yung lolo ko na medyo tawag sa Tagalog na. Ano yung manong sa Tagalog? Very religious, ano? Doon nagpakita ang birin sa panaginip. Di ba? Meron ba ngayon ganon?
na magpapanaginip. Oy, nandun ang shrine ng Our Lady of Good Boy sa ganung lugar. Naniniwala ka ba? Hindi, ano. Pero yung lolo ko, nanaginip na sabi ro ni Mama Mary, puntahan mo ako sa bundok ng Gapang Nueva Ecija. Nandun ako. Umalik ka, hanapin mo yung bundok sa Nueva Ecija. Pag nakita mo yung bundok, panikin mo. In the middle of the mountain, meron doong bridge, hanging bridge. Tawidin mo. At pag after the bridge, makikita mo yung small nipa hut. Buksan mo, nandun ako. Sabi ng lolo ko, totoo ba yun? So because very religious nga siya, sinama niya yung apat na, Pinuntahan. nandun ko may picture siya dyan. Inuwi ko yata. So, pagpunta niya, meron picture doon. Pinuntahan. Pagdating nila doon, very, sila, unlike today na unlike mga bata ngayon na very consistent, very eager to know, ano yan? Sila hindi. Walang kamalis-malis na. Wala sila. Tapos pagdating nila sa simbahan, ito true, pagdating doon nila sa foot of the mountain, siyempre, stranger sila ron. Alam mo naman ang unang panahon, nila tao. Meron daw babaeng lumapit sa kanila. Di apat sila para sila mga, you could imagine. Daw babae, maganda parang siguro ganito. Tapos mahaba raw buhok, bata. Tapos daw, sabi niya, saan kayo pupunta? Wala silang iniisip kung sino ba yung babae na yun. Basta nagtanong at sinagot. At alam ng babae kung anong purpose nila. O papali kayo, sige ka, doon ang daan, ganon. Tapos ikaw, sa gitna, meron doon tulay, kung ano sinabi sa panaginip, sinabi ng babae. Nagtaka sila. Di nakaganyan sila para sila mga tulala. Tapos, thank you po, parang ganon. Takbo na sila. Sabi ng lola ko, nilingon doon nila yung babae na wala na. So, sabi ko, baka lola si Mama Mary. So, takbo sila, walang takot, basta gusto nila makarating. Pagdating daw nila, guided sila nung sinabi, merong bridge nga, tinawid nila yon, merong isang kubo, walang tao, binuksan daw nila, walang tao. Makita rin na si Mama Mary nakaganyan. At daw pata, parang nagtutwinkin ng mata. Baka ako, natakot na ako, di ba? So, it's very true. Sabi, may mga matatanda nung araw, di ba? Tapos, para daw silang hindi makapaniwala, tapos niyak daw nila sa Mama Mary, iyak sila, etc. At yung lolo ko naman, siyempre manong yun, magdasal tayo gano'n. So, to go with my story, dinala nila si Mama Mary dito. Binaba nila, dinala. Ang dami ng tao sa dito. So, that was... So, galing po Ecija, tapos dinala ng Oo, meron silang sasakyan, siguro. Siguro may nagtago Bago. para... Pwede mo nagtago. Kinuwento ko yan sa World isang War report I. ko hindi nagtago. Kung itinago yun, merong doon. Miracle. Miracle na nandun siya. Kasi kung yun na may nakakuha, hindi mo lalagay doon sa bundok. Iiwan sa inyo, ka. di ba? Anong taon po yung 1930. 1930. Bago mag-World War After II 30 naman. years, from 1899, 1930, yun ang nangyayari yung lolo ko. Napuntahan niya. So, 1930, ito simbahan na to, hindi pa ganito. Pero may na to, may nakatayo na, pero hindi ganito kaganda. So anyway, ginawa ng lolo ko, inuwi sa amin, kaya ngayong bahay namin, pinalakihan pa niya kasi wala ito simbahan ito, bare siguro, wala itong museum, walang parang ordinary simbahan lang. So ginawa yung bahay namin na simbahan, binagawa niya, tapos doon na pupunta mga tao, open naman, parang yung simbahan na, andun siya, gano'n. So ginawa niya, pinagawa niya ng mga damit, mga gamit, sa kabila lang ito. So, ito po yun? Yan, ito. Sa simbahan na to. Ito na So, hindi mismo. natin nilang bahay. Ay, hindi. Ang bahay namin nandun. Ay, okay. Saan po? Andun. Nakakalaga din po kayo ng poon. Dito na siya eh. Dito ko siya inaalagaan. Ako na nga yung kabarera niya. So lahat ng, yung ako yung makikita. Kabarera. Siya ang kamarera. Tapos yung lahat ng gamit niya roon sa bahay namin, dinala na dito. Doon siya binibisan, doon siya inaano. Kasi daw walang bisan dito. So yun ang pinakasimbahan. People come and go. Tapos, tabal ba, nag-visit. O pagkatapos umalis, dadaling ko na sa simbahan. Tapos pag may event na naman, iuwi ko na naman. Ang lolo ko, tapos bibihis na naman. Ma'am, ang tawag po sa mga nag-aalaga, kamarera. Tapos Kamarera. po, ano po ito? La Purisima or Immaculate Conception o parehas lang po ito? No, yung question na yan, sabi ko nga sa sarili ko.
Immaculate Conception. Kasi may mga Immaculada Malolos sa mga Tapos, Immaculata. that's a good question. Ano po ba kayong wala tayong doon may ano tayo. Anyway, yung Immaculada, as far as I can understand, ang Immaculate Conception, La Purísima Conception. Yung Immaculate Conception daw, wala na yung dogma yun inalis ng Papa. Papa, I forgot his name. At ginawang dogma na lang yun, pero nandiyan pa rin yung Immaculate. Ibig sabihin ng Immaculate ay ang commemorating na explanation doon na siya ay pinanganak na walang bahid sala, walang bahid Immaculate, walang bahid sala, walang original na kananan. Ngayon, pag sinabi yung Immaculate, kapistahan lang yun, commemorating that being pure. Kaya kami, La Purísima, pure, Purísima, purification, gano'n. Baka yun naman, inakapistahan ng kanyang Walang bahid kasalanan. bilang na pinanganak na walang sala. So, ang Minor Basilica of La Purísima Conception. Okay. Sabi nila no. Dito po. Kaya kaway ka. Hi! Electric pan Ayan. So, eto, pupunta na tayo sa main church sa baba. Para naman, maikot natin bahagya yung lugar. At dito, ayan. Museum. Museo ng parokya. Okay. So, eto, mga bossing. Museo ng parokya. Sabihin, marami ditong tulad ng ganito, yung mga larawan ng sinauna, kung ano itsura nitong minor basilica. Itong 1950s, ganyan yung itsura niya. Then, circa 1970, ganito naman. Hanggang sa 1961, yeah, at 1980, ganito na siya. Until now, nakatayo pa rin itong basilica na to, minor basilica, dito sa bayan ng Santa Maria. Kaya lang nilagyan ng Bible, sa Mass, ganun, patungan ng Bible. Patungan ng Bible. So, ayan. Ito yung water sprinkler nila. Ayan. Yung pagbabasbas. Tapos ito yung Kasi sabi nga, lagayan ng Bible. ay yung mga bata, very Ayan. that's good. Sabi nga, Ayan siya. Then ito, dito, yung mga santo na nakalagay. Estante. Ayan, may mga kanya-kanya pangalan to. Ito, San Antonio de Padua. Ayan. Tapos ito rin. Yung altar mismo. At meron pa dito mga ibang mga santo na life size. Sagrado Corazon de Jesus. Ito. At Immaculado Corazon de Maria. Ito siya, mga bossing. Ayan. Dito pa marami po makikita dito sa museo nila, mga old pictures, mga karosa triumphal, karosa circa 1941, mga ganyan, mga pictures na ganyan. Altar mayor na tinatawag. Ayan. 1957. Marami pa dito, mga bossing. Kaya dito ngayon ko lang din nalaman na meron silang museo dito sa Basilica Minora sa La Purísima Conception sa Santa Maria, Bulacan. member ba kayo ng association mo? Ito mga bossing, meron pa dito. Museo ni Maria. Lahat ng gamit. Ito. Lahat na Bigyan mo nga sila ng mga gamit. Ayan, pasukin din natin ito. Na isa sa mga museo dito sa Basilica La Purísima Conception sa may Santa Maria, Bulacan. Ito,
Eto. pala, yung malaki, inuwi ko na eh. Baka hindi na ibigay sa akin. Ramirez po apelido. Oo, ayan. Ramirez. So, Chopilo Ramirez. Ayan yung mga gamit niya. Oh. Ito yung, ayan si Ayun, Chopilo. okay. Ayan. Nasa kaliwa. Yung bata-bata siya. Ayun. Okay. Ito yung itsura niya nung nakagisnan ko na yun. Diba? Ayun. Ito mga gamit niya. Yung nakatagpo kay Mama Mary. Oh, yun. Noong unang nawala. O, 1899. Tapos yun yung mga kapatid niya. Tapos ito yung mga kapatid. Yung apat na yun. Bulakenyo, re. Oo, Bulacan. Ganito. Ito Santa Maria. Then, meron pa dito, ang dami. Yung mga gamit ng Santo ni Mama Mary, tapos yung ginagamit na pabango. Eto, meron dito. Grabe. Yan na, ano Ayan, ko na yung yan. ginagamit na pabango. Pwede po picture. Okay, Ayan. sure. Hindi ko gusto yan pantao. Yun lang ang Tapos ito, yung mga ginagamit talaga sa pagbibihis at paggagayak. Ito sa santo na Mama Mary dito sa Santa Maria. Ito siya. Ayan. From Spain, itong 1950. Then ito yung mga damit na ginamit ng Mama Mary noong 1987 ere. Then yung kabila, Oh, yan ang... ito naman, Matias Ensemble. Sa ito bago-bago na ito, 2015. Itong klase niya. Ayan. Actually, itong museo na ito sa loob is yung mga gamit ni Mama Mary. Santo na La Purisima la Conception dito sa Santa Maria, Bulacan. Then ito, 1966. Diba? Ang dami dito. Kaya malamang kulang ang maghapon para talagang busisiin nyo mabuti yung dito, yung museo sa may Minor Basilica La Purisima Conception sa Santa Maria, Bulacan. Wasak yan. So, ere po, 1930s pa. Oo, 1930s. Ayun. Paano na preserve yan pagka bibis? Ayun. Nila ko lang dito dahil para makita ng tao. Ang kasali kabuk lang naman usually, no? Hindi naman naanuhan ng mancha. Nakasunod siya. Ha? Pag hinubad, babrushin. Hindi kagaya ng mga iba, hindi mo sasabing mag... Yung kasi siguro very few are actually doing that. Kailangan pag inalis mo siya, brushin mo. Okay. Kasi alikabok pa rin. Alikabok pa rin, eh. Pag inalis mo yan, brushin mo, itakamot ka. So, Kasi ayan. yung pag hindi mo binura, malinis din. Okay. Mag-i-stay siya. Ayun. Para sa mall or may specific po bakit po siya in-airport? May dahil po ba sa preservation? Hindi naman, para pag may guest mo. Ah, baka komportable lang. Comfortable. Sila ngayon. Ayun. Pagka may mga... Ayun nga. Tapos ito yung ano, yung mga buhok na ginamit pag binibisa, no? Si Mama Mary. Ang dami dito, mga bossing. Kaya kung nasa Santa Maria kayo, ayan, bisitahin nyo. Ito, open na open naman sila eh. Lalo sa mga nagpaplano mag-tour dito, Santa Maria. Ayan, kay Mama. Ito, pwede nyo siya lang maikot dito. So, ayun na nga mga bossing, tapos na tayong umikot bahagya sa Museo ni Maria at sa ilang museo doon. Ngayon, papasukin naman natin yung simbahan mismo, din sa loob. At eto na nga mga bossing, yung entrada. Itong sa loob ng La Purisima Conception dito sa Santa Maria, Bulacan. Eto, yung kanilang minor basilica dito. Sa loob, talaga namang maraming pwedeng i-accommodate dito ng mga mananamba. May mga magsisimba dito. Actually, katatapos lang ng misa itong Sabado. Kaya, eto, nag-reset na yung operation at nagkaroon kami ng time para makunan itong buong paligid ng simbahan nato. Ayan siya. Ayan. Actually, common talaga sa mga Catholic Church. Eto, mga altar na ganito. Na talaga namang ang detalye. Wow, ang ganda niya. Ayan, oh.
Mula sa ceiling, sa mga pader, tapos sa altar. Grabe yung detalye niya. Ayan, binuksan na yung ilaw. Lalong mas gumanda pa. Kanina doon tayo galing sa may likuran nun. Then bumaba na tayo. Grabe ang ganda niya. Ayan, oh. At yun na mga bossing, natapos na natin yung una nating pinuntahan dito sa may La Purisima Concepcion, sa may Santa Maria, Bulacan. At may second pa tayong pupuntahan dito sa Santa Maria, Bulacan. Gagala pa tayo, samahan nyo pa rin kami dito sa Santa Maria, Bulacan. Biyaheng Bulacan dito sa Santa Maria, Bulacan.